Ano ba naman yan, Wela? Kanina payak na iyak yung anak mo. Imbis na natutulog pa ako ngayon, napilitan na akong bumangon dahil sa ingay ng batang yan. May sanggol ba na hindi umiiyak? At sa tingin mo ba, mapagsasabihan ko siya na tumigil sa pag-iyak dahil lang naiingayan ka? Ikaw ang may sapat na kakayahang mag-isip kumpara sa inyong dalawa. Kaya ikaw ang mag-adjust. Takpan mo yung tenga mo, o kaya naman umalis ka na lang dito para hindi ka may storbo. Wala ka pa rin talagang pinagbago, ano? Mayabang ka pa rin ngayon kahit ikaw na mismo nagdala ng malaking kahiyan sa tatay mo. Paano kasi? Wala ka nang pinipili. Kung kanin-kanino ka na lang nagpapagalaw, tapos hindi ka naman pala handang maging isang ina, sarili mong anak hindi mo mapatahan. Bakit ikaw? Ano bang alam mo hindi ka pa nga nagkakaanak? Ay, mali pala. Hindi ka pala talaga magkakaanak dahil baog ka. Kung mabuting tao ka lang sana, baka kinomfort pa kita. Pero sa itim ng budhi mo, baka parusa yan sa'yo. Baka maging kawawa lang ang magiging anak mo dahil ganyang klase ng tao magiging nanay niya kung sakali. O kaya naman, baka bulok na talaga yung matris mo. Aba, sumusobra ka na ha? Masyado na matalim yung dila mo. Isang beses mo pa akong insultuhin, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Wow naman, hindi ka pa pala pumapatol sa lagay na yan? Pati nga bata na walang kamuang-muang, pinag-iinitan mo dahil lang naistorbong pagtulog mo. Wag mo na nga akong gawin tanga. Sa laki ng bahay na to, kahit maghapong umiyak ang anak ko, hindi maaabala ang pagtulog mo. Gusto mo lang talagang idamay ang anak ko dahil wala ka na maibato sa akin. Hindi ko na kailangan maghanap ng maibabato sa'yo dahil ikaw na mismo ang nagpahamak sa sarili mo. Okay, sabihin na natin naging pabaya ako. Hindi ako nag-ingat at disgrasyada ako. Pero hindi pa rin mababago ang katotohanan na sa ating dalawa, ikaw ang sampi dito. Mas may karapatan pa nga na tumira dito ang anak ko kaysa sa iyo Kaya please lang Amanda, turuan mo yung sarili mo kung paano tubuan ng kahihiyan. Taon 2013. Lumaki si Wela sa poder ng kanyang amang si Randy na isang lisensyadong doktor. Ni minsan, hindi niya naranasang mamroblema sa pera dahil suportado siya ng ama pagdating sa pinansyal. Nabibili niya lahat ng gusto niya at malaya rin siyang gawin ang lahat ng kanyang matipuhan. Hindi siya pinakikialaman ng kanyang tatay. Ang mahalaga lamang sa lalaki ay ang maibigay ang mga pangangailangan niya. Ngunit kahit minsan, hindi niya naramdaman ang presensya ng pagmamahal ng isang magulang sa katauhan ni Randy. Ang tanging alam niya lamang ay may nagbibigay ng pera sa kanya. Dahil sa kakulangan ng paggabay mula sa sariling ama ay natuto siyang bumarkada at gumawa ng kung ano-anong kalokohan. 19 anyos pa lamang ay ilang lalaki na ang dumaan sa kanyang buhay. Lahat ng iyon naging parte ng kanyang karanasan. Wala siyang pinipili. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay hindi siya nabubuntis nung panahon na yon. Ang tawag sa kanya ng ilan sa mga nakakakilala sa kanya ay babaeng para sa lahat, dahil hindi siya marunong tumanggi sa mga lalaki na lumalapit sa kanya. Kaya naman, yun din ang dahilan kung bakit wala siyang tumatagal na relasyon. Lahat ng nakakasama niya ay gusto lamang ng aliw, kaya kahit palagi niyang nakukuha ang atensyon ng karamihan, hindi pa rin niya magawang maging masaya dahil walang tunay na nagmamahal sa kanya. Patuloy niya yung ginawa sa loob ng maraming taon dahil wala namang pumipigil sa kanya na gawin yun. Batid niya na hindi siya kayang kontrolin ng sariling ama na hindi niya alam kung anak nga ba talaga ang turing sa kanya. Saan ka galing? Kinabi ka na? Pa, hindi mo lang alam pero ganito talaga normal na oras ng uwi ko dito sa bahay. Hindi naman kita pakikialaman kung anong oras mo gustong umuwi. Basta siguraduhin mo na uuwi ka ng buo at humihinga pa. Masyado na akong maraming ginagawa para asikasuhin pa ang burol mo kapag may nangyari masama sa'yo. Kumalma ka nga pa. Hindi ako mamamatay sa ginagawa ko, no? Baka nga mauna ka pa Mas matanda ka kaya sa akin, tapos inuubo-ubo ka na. Hoy, hindi magandang biro yan, ha? Hindi rin naman magandang sinabi mo kanina tungkol sa burol ko, di ba? Ganito na lang ba tayo mag-ama? Bihira na nga tayo magkasama, ganito pa tayo mag-usap. Kayo naman na nagsimula, di ba? Ay, sige na, magpahinga ka na.
Nakakadagdag pa ng pagod ang pakikipagtalo sa'yo. Buti naman naisip niyo yan. Ay, siya nga pala. May isasama ako rito bukas. Dito na siya titira. Ikaw ang bahala. Wala akong pakialam kung may iba ka nang pupuntahan o kung aalis ka ng bahay, pero bukas ng gabi, umuwi ka ng maaga dahil kasama ko na siya pag-uwi. Okay, sabi mo eh. Hindi na kinontra pa ni Wela ang sinabi ng ama dahil tiyak na pagtatalunan lamang nila yon. Ilang beses na sila nagtalo at nagkasumbatan, ngunit nananatili pa rin sila magkasama sa bahay dahil ayaw ni Randy na may masabi ang kanyang mga kamag-anak. Kilala kasi ang pamilya ng tatay niya bilang kagalang-galang at nirerespeto sa kanilang lugar. Pare-pareho ring propesyonal ang mga tiyuhin at tiyahin niya, kaya maganda rin ang naging trabaho ng kanyang tatay. Mula nang maiwan siya kay Randy ay halos hindi na sila magkita sa bahay. Bukod sa hectic na schedule ng ama ay marami pa yung ibang lakad at madalas ay sa hotel na natutulog. Hindi na lamang niya yon inuusisa dahil batid niya na wala rin siyang mapapala. Kinabukasan, isinama na ni Randy ang bagong karelasyon na si Amanda. Kahit ayaw pang umuwi noon ni Wela ay napilitan siyang sumaglit sa bahay para lamang humarap sa kanyang magiging madrasta. Bahagya pa siyang nakainom nang dumating sa bahay kaya hindi siya kaagad nagpakita sa kanyang ama. Buti naman nakauwi ka. Siya nga palang tita Amanda mo. Mula ngayon dito na siya titira. Siya na madalas mo makakasama dito kapag wala ako. Ganun ba? Eddie, nice to meet you, tita Amanda. Nakainom ka ba? Oo, bakit? May problema ka ba sa pag-inom ko? Ay nako, wag mo na lang siyang pakialaman sa pag-inom niya o sa kung anong ginagawa ni Wela. Sanay na ako sa kanya, ganyan na talaga ang batang yan noon pa. Seryoso ka ba, Han? Hindi na siya bata. Kung hindi siya madidisiplina ngayon, ano na lang ang mangyayari sa buhay niya? 25 na siya, hindi ba? Wow, ganap na ganap ka naman dyan sa atake mo, tita. Hindi kita magulang, ha? Kaya tigil-tigilan mo ako. Kung sarili ko ngang ama, hindi ako pinakikialaman tapos ikaw bago-bago lang dito. Akala mo kung sino ka na may karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Tingnan ko lang kung kakayanin mo ako. Kung maldita ka, pues, wala ka pa sa kalingkingan ko. Ano, mag-aaway na lang ba kayong dalawa? Kung ayaw niya magkagulo rito, sabihan mo yung kinakasama niyo pa, para alam niya kung anong lugar niya sa pamamahay na to. Tama na yan. Pwede naman kayo magsama rito na hindi pinakikialaman ng isa't isa. Madalas akong wala kaya hindi ko kayo maaawat. Paano naman kapag napikon ako sa anak mo? Unang kita pa lang namin sa isa't isa eh. Halatang hindi na kami magkakasundo niyan. Pagpasensyahan mo na lang siya. Kung ako nga na magulang niya, walang magawa, ikaw pa kaya. Kaya pabayaan mo na lang siya sa gusto niyang gawin para wala kayong pag-awayan. Narinig mo yon? Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag mo akong pakikialaman. Bagamat hindi nagustuhan ang sinabi ni Wela, ay hindi na lamang sumagot si Amanda. Nangako siya sa sarili na gagawin ang lahat para magustuhan siya ni Randy at iingatang makagawa ng anumang pag-aawayan nila. Ipinagpalit na siya ng asawa niya kaya wala na siyang mapupuntahan pa. Maswerte na lamang siya at naging doktor niya sa ospital ang lalaki. Natipuhan siya noon at hindi na nagdalawang isip na patulan yun kahit na 20 taon ang tanda nito sa kanya. May kaya ang asawa ni Amanda, ngunit dahil hindi sila magkaanak ay nag-iba ang trato noon sa kanya, lalo na makumpirmang wala siyang kakayahang magbuntis. May anak naman sa unang asawa ang kanyang mister, ngunit tulad ng lalaki, iba rin ang trato sa kanya ng mga yon. Masyado silang malulupit at mababa ang tingin sa kanya na dating manager ng bangko. Pinagsisihan niyang nag-resign pa siya noon sa trabaho para maging may bahay ng kanyang asawa dahil hindi naging maganda ang kinahinatnan ng lahat. Kung hindi dumating sa buhay niya si Randy, baka pulutin na lamang siya sa kangkungan. Mabait ang kanyang nobyo na ibibigay noon lahat ng pangangailangan niya dahil malaki ang sweldo noon bilang doktor sa isang pribadong ospital at may sariling klinik para sa consultation.
Isang malaking pabor kay Amanda na ipinakilala siya ni Randy sa kaisa-isang anak dahil isa lamang ang ibig sabihin noon. Parte na siya ng pamilyang yon. Kaya gagawin niya ang lahat makuha lamang ang loob ni Wela dahil kapag nangyari yon, malabo na siyang hiwalayan pa ng kanyang kinakasama. Ano yung amoy na yun? Nagluto ka? Oo, nagluto ako ng almusal natin. Heto, ginawang kita ng soup para hindi mabigla yung tiyan mo kapag kumain ka. Hindi ka kasi kumain kagabi pag uwi mo. Hindi talaga ako kumakain dito. Kaya nga hindi nagagalaw yung laman ng ref eh. Teka, nasan si Manang? At tungkol nga pala dyan, kinausap ko kasi ang papa mo. Tapos, pumayag siya na palisin ko na lamang yung kasambahay rito dahil nandito lang naman ako sa bahay. Kaya ko naman magluto at maglinis-linis dito. Ano? Sino mag-aasikaso sa akin? Ako! Sabihin mo sa akin kapag may kailangan ka. Ako na lang ang mag-aasikaso para sa'yo. Tigilan mo nga ako dyan sa pabait-bait mong yan. Pabalikin mo si Manang. Hindi siya pwedeng umalis. Siya lang ang nakakaalam ng mga gusto kong pagkain at siya rin na nag-aasikaso ng laundry ko. Pwede bang huwag ka magtaas ng boses? Pwede mo naman akong kausapin na maayos eh. Gaya nga ng sabi ko, ako nang bahala sa lahat. Pero pagdating sa laundry, may pupunta na lang dito tuwing Sabado para maglaba kaya wala ka na dapat pang alalahanin. Sino ka ba sa tingin mo para magdesisyon sa bahay na to, ha? Wala, ako na ang bagong kinakasama ng papa mo. Hindi lang kami kasal pero para niya na rin akong asawa ngayong ibinabahay niya na ako rito. Wow, kaya pala napaka-entitled mo na. Pues para lang sa kaalaman mo, tama ka, hindi ka nagkamali sa sinabi mong hindi kayo kasal, kaya huwag kang umakto na parang asawa ka niya kasi sa totoo lang, wala kang karapatang magdesisyon tungkol sa kahit na ano dito sa bahay. Sarili mo na lang ang intindihin mo at tigilan mo ng pagpapanggap na parang napakabuti mo madrasta. Basang-basa na kita, Amanda. Tita Amanda, masyado ka ng bastos, Wela. Ngayon, kapag ba hindi kita tinawag na tita, anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Sasaktan mo ako? Gawin mo para hindi ka na tumagal pa rito. Nakaka-imber na yung pagmumukha mo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Sinusubukan ko na nga pakisamahan ka kahit napakagaspang ng pag-uugali mo. So utang na loob ka pang ginagawa mo yan para sa akin? Ginusto mo yan eh. Tapos sa akin ka magagalit. Tanga ka ba? Maldita ka talagang babae ka. Sinabi ko naman sa'yo, diba, hindi mo ako kaya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nalang lumapit sa akin at huwag mo nang ipilit ang sarili mo bilang madrasta ko. Kasi kahit kailan, hindi kita kikilalan bilang kinakasama ni Papa. Kung gusto mong gumanap bilang kasambahay dito sa bahay, ikaw ang bahala. Pero huwag na huwag mo akong pakikialaman kung ayaw mong gumulo ang buhay mo. Isa pa, hindi mo ako mapipilit na paniwalaan yung inaakto mo ngayon. Sa dami na ng nakasalamuha kong tao, naamoy ko kaagad kapag merong bantot. Tulad mo. Halos magwala sa galit ang madrasta ni Wela dahil sa mga binitiwan niyang salita. Unang kita pa lamang niya kay Amanda ay duda na siya na hindi sila magkakasundo. Hindi naman siya kontra sa ideyang magkaroon ng karelasyon ang kanyang ama, ngunit hindi rin siya mapipilit kung hindi niya gusto ang sinumang ipapakilala sa kanya. Sa kasamaang palad, nagkasama pa sila ng babaeng yon sa iisang bubong, kaya batid niya na marami pa silang hindi mapagkakasunduan. Dahil sa pagtira ni Amanda sa kanilang bahay, lalo lamang siyang hindi nagtatagal kapag umuwi. Palagi siyang nasa galaan, inuman o di kaya naman ay nasa motel. Madalas siyang nakikipagkita sa mga nakaka-text niya. Walang pagkakataon na hindi siya nakikipagtalik sa mga yon at imbis na ikahiya ay ipinagmamalaki niya pa sa mga kaibigan. Totoo ba? Dinala ka ng gwapo mong boylet sa bahay niya? Grabe, ibang level ka na talaga, ha? Parang masyado nang humahaba yung buhok mo sa lagay mong yan. Mahaba talaga, pati yung ano niya. Ang swerte mo naman. Sa susunod, tawagan mo ako para makasali ako, ha? Hoy, sinabi ko lang na pogi yung nakasama ko. Nakalimot ka na kagad sa kasunduan natin, ha? Bawal tayo magsama sa kalandian, di ba? Ihahanap na lamang kita ng pogi para hindi ka na maglaway dyan. Kaya kong ihanap ang sarili ko, no? Maghintay ka lang. Baka sa susunod, magulat ka na lang sa ikukwento ko sa'yo.
Taray, ayaw pakabog? Ay, oo nga pala. Nagpahatid ka ba sa huling nakahukap mo? Bakit ko naman gagawin yon? Wala sa rulebook ko ang magpahatid sa mga nakakahukap ko. Isang gabi lang ang binibigay ko sa kanila. Pagkatapos nun, pwede na sila maglaho dito sa mundo kahit forever pa. Paano kung ma-inlove ka sa isa sa kanila? Asa ka naman mangyayari yon? Hindi ako makikipagrelasyon sa mga katulad ko, no? Gusto ko yung lalaking magpapatino sa akin. Kapag nahanap ko na siya, promise, magbabagong buhay na ako. Sus, kapag nangyari yon, baka kasing luwang na ng ponytail ko yung anis mo. Sa dami na ba na nakagalaw sa'yo eh? Wow, makapagsalita ka dyan parang napakabuti mong babae. Kung karanasan lang din naman ang pag-uusapan, pang-coach ng level mo. Buti alam mo, kaya matuto ka magbigay pugay sa tunay na reyna ng maluluwang. Pero alam mo, naisip ko lang, paano kung hindi ka nagpalit ng SIM card at nagkakausap pa rin kayo ng boylet mo? May pag-asa pa ba siya? Wala, dahil hanggang getting to know stage lang naman ang kaya kong ibigay para sa mga tulad niya. Parang ang kinikilabutan na ako kapag may sumubok na manligaw sa akin eh. Ayaw mo lang talaga ng commitment kaya ka ganyan. Nako ha, kapag ikaw talagang inugat na dyan sa kakaiwas mo magka-boyfriend, bahala ka. Sino bang hindi kaya mabuhay ng walang boyfriend ha? Ang importante lang ngayon, hindi ako nabubuntis at higit sa lahat, wala akong sakit. Kung ayaw mo magka-boyfriend, hindi na rin ako magtataka na ayaw mo magkaanak. Sa klase ng buhay na meron ka, sure ako, magiging pabaya kang ina. Makapanghusga naman. Totoo naman na ayaw ko pang magkaanak. Hindi pa ako handa sa ganong responsibilidad. Kita mo naman diba, wala na akong trabaho. Umaasa lang ako sa perang binibigay sa akin ng tatay ko. Kung wala nga siya, baka nabaliw na ako eh. Yun naman pala eh. Mahalaga naman pala sa'yo ang tatay mo pero hindi mo pa tinatrato ng tama. Nako, kapag nawala yon, baka magsisi ka talaga sa huli. Masamanda mo ang tatay ko kaya malabo mangyari ang sinasabi mo, no? Kasi babaero? Pero responsableng ama pa rin naman siya sa'yo. Pati nga sa kinakasama niya eh. Ibinahay pa niya para masuportahan. Ano ka ba naman, Andrea? Bago pa lang nakaka-recover ang araw ko dahil sa agang sinira ng babaeng yun tapos isinisingit mo pa sa usapan? Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hay nako, nagtanong pa talaga. Ang damot mo naman, magkwento ka kahit konti lang sa mga ganap sa bahay niyo, lalo na sa evil stepmom mo. Hindi ko kasi matagalan ang pagpapanggap niya na mabait. Hindi ko nga alam kung bakit ginagawa niya pa yun eh. Hindi niya naman ako kailangang i-impress. Hindi rin naman siya mas mamahalin pa ni Papa kapag nagpakananay siya sa akin. Paano mo naman nasabi na nagpapanggap lamang siya? Dahil unang pagkikita pa lang namin, pinakita niya na sa akin ang pagiging pakialamera niya. At kanina lang, nalaman kong pinalis niya ang kasama namin sa bahay para siya na ang bida sa lahat. Alam mo, kung yun ang gusto niyang gawin, edi ibigay mo sa kanya. Pahirapan mo siya. Kaga, para naman akong bidang kontrabida nun sa teleserye. Kesa naman ikaw ang mabiktima niya, hindi ba? Napaisip si Wela sa sinabing yon ng kaibigang si Andrea. Imbis na makipag-ayos at tanggapin si Amanda bilang pangalawang ina, ay ipinagpatuloy niya lamang ang magaspang na pakikitungo doon. Nang mga panahong ding yon ay hindi niya naisip na maghanap na ng trabaho. Nakampante siya dahil may allowance naman siyang natatanggap mula sa kanyang ama. Nakikipagkita pa rin siya sa kung sino-sinong lalaki hanggang sa humantong siya sa isang sitwasyon na nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay sa gabi ng kanilang kapusukan. Ano? Seryoso ka ba? Sa lahat ba naman ang pwede mo makalimutan, proteksyon pa? Ang lala mo na talaga, Wela. Pag ikaw ang nabuntis, tapos ang maliligayang araw mo. Alam ko, kaya nga problemado ako ngayon eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Andrea. Hindi ako pwede mabuntis. Pues, dasalan mo na lang lahat ng santo. Baka sakaling pakinggan ka. Pero sa totoo lang, Wela, malaki ang posibilidad na mag-backfire sa iyong kagagahan mo. Hindi bale, ipapalaglag ko na lang kapag nabuntis ako. Aray, bakit mo ako binatukan? Kasi ang tanga mo mag-isip. Walang kasalanan ng batang mabubuo dyan sa sinapupunan mo kung sakali. Wala naman. Malandi lang tayo pero hindi tayo kriminal. Hindi tayo lalampas sa linyang yon, okay? Kung ano man ang kahinatnan ng ginawa mo, harapin mo. Huwag mong takasan.
Madali lang yan sabihin para sa'yo kasi wala ka naman sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ikaw yung napapraning at hindi makatulog na maayos sa gabi. Wow! Ay sino bang bumuka ka sa harap ng lalaking yon at nagpakasaya buong gabi, ha? Di ba ikaw yon? Ginusto mo yon kaya magdusa ka, no? Kaibigan ba talaga kita? Bakit parang gustong-gusto mo pang mahirapan ako? Hay nako, bahala ka nga kung ganyan ka mag-isip. Basta ang sakin lang, kahit pariwara tayo, maharot, malandi, o kung ano pang tawag sa atin ng ibang tao, ang may pagmamalaki lang natin, yung malinis nating konsensya, bestie. Kaya makinig ka mabuti sa akin, okay? Kung ano man ang mangyari, sabihan mo ko. Hindi naman kita iiwan sa ere. Tutulungan kita, basta wag mo lamang ipapalaglag ang bata, ha? Pasensya ka na. Hindi na naman ako makapag-isip na matino kapag ganitong kinakabahan ako. Iniisip ko rin kasi ang sasabihin ng tatay ko eh. Lalo na nung madrasta kong pakialamera. Siguradong kapag nabuntis ako, gagamitin niya yun para magalit sa akin si Papa. At alam mo namang ayaw ko mangyari yon. Huwag mo na kasi masyadong isipin yan. Hindi pa nga nangyayari eh, nagkakaganyan ka na. Ang mahalaga lang, maging handa ka. Dahil sa pangamba, hindi na muna nakikipagkita si Wela sa mga bago niyang nakikilala. Nakikipag-text na lamang siya sa mga yon pero hindi siya pumapayag na makipagkita. Ngunit kahit anong dasal ni Wela ay nangyari pa rin ang kanyang kinatatakutan. Nang mga sumunod na linggo, doon na siya nakaranas ng mga sintomas ng pagbubuntis. Hindi pa siya nagpatingin sa doktor nung una sa takot na makumpirma yun. Ngunit dahil sa pamimilit sa kanya ni Andrea, napilitan na siyang mag-pregnancy test na lamang muna. Iniiwasan kasi niyang may ibang makaalam bukod sa kanyang kaibigan. Sa pagkadismaya ng dalaga, positibo ang naging resulta ng test. Kumpirmado ng may nabuo sa isang gabi niyang pagpapabaya. Itinago niya kina Amanda at Randy ang tungkol doon. Dahil palagi naman siyang wala sa bahay, hindi naging mahirap sa kanya na gawin yon. Ngunit imbis na pumunta sa mga madalas niyang pinupuntahan, nakikitira muna siya sa maliit na apartment ni Andrea nang unti-unti nang lumalaki ang kanyang tiyan. Nagawa niya yung itago sa kanyang ama sa loob ng ilang buwan. Ngunit nang dumating na siya sa puntong manganganak na sa ospital, ay napilitan na si Andrea na tumawag kay Randy dahil nagkaroon din ng emergency ang kaibigan niya nung araw na yon. Ano to anak? Magugulatan na lang ba tayo sa mga nangyayari? Hindi porket bihira na tayo magkita at magkasama sa bahay, ililihim mo na rin sa akin ang kalagayan mo. Paano kung may nangyari masama sa'yo? Paano kita matutulungan? Buti na lang tinawagan ako ni Andrea. Kung hindi, hindi ko pa malalaman na manganganak ka na pala. Sorry po pa. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo na buntis ako eh. Na naging pabaya ako. Kahit ano pang dahilan ng pagkabuntis mo, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan eh. Ang isipin mo na lang ang magiging kaligtasan ng anak mo. Huwag mo nang alalahanin ng gastos. Ako nang bahala ron. Salamat pa. Akala ko talaga magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol dito eh. Hindi rin naman ako matinong ama para husgahan ka. May pagkakamali ka, pero hindi naman ibig sabihin nun, pababayaan na lamang kita. Ikaw lang ang kaisa-isang anak na meron ako, kaya hindi ko pwedeng gawin yon. Kaya paglabas mo rito sa ospital, bumalik ka na sa bahay. Hayaan mong tulungan ka ni Amanda sa pag-aalaga ng anak mo, ha? Ayoko sa kanya pa. Hindi ko kailangan ng tulong niya para sa anak ko. Alam kong wala pa akong karanasan sa pagiging ina pero gagawin kong lahat para maalagaan siya na maayos at hindi ko yun iaasa sa ibang tao. Anak naman, hindi na ibang tao si Amanda. Nagsasama na kami. Hindi mo naman siya kailangang ituring bilang nanay mo dahil alam kong hindi mo kaya. Pero baka naman pwedeng hindi na kayo mag-away. Magkasundo kayo dahil kayo naman ang madalas na magkakasama sa bahay. Sorry pa, pero hindi ko magagawa ang sinasabi niyo. Buti sana kung totoong kabutihan pinapakita niya sa akin, pero amoy na amoy ko na ang baho niya nung una pa lang eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit siya pang nagustuhan ninyo. Kailangan niya ng tulong ko, kaya ako siya pinatira sa bahay. Hindi niyo siya mahal?
Hindi naman siya... Kung hindi niyo siya mahal at naawa lang kayo sa kanya, paalisin niyo na lang siya doon pa. Mas tahimik ang mundo ko kung wala siya. Subukan mo lang, anak. Kahit mga ilang buwan lang, kapag hindi talaga kayo nagkasundo, pagbibigyan kita sa hinihiling mo sa akin. Ano, ayos ba yon? Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Basta, tumupad ka sa pangako mo sa akin pa. Aasahan ko yon. Oo naman. Tsaka alam mo naman na mas importante ka kaysa sa ibang tao. Kaya kung meron man akong mas papanigan sa inyo, ikaw pa rin yon. Pero anak, kung wala naman siyang ginagawa masama sa iyo, hindi pwedeng palagi kitang kukonsintihin sa ginagawa mo. Kailangan baguhin mo na ngayon ang nakasanayan mo, kahit paunti-unti lamang. Hindi para kay Amanda, kundi para sa akin. Ha? Susubukan ko, pero hindi ko maipapangako na magbabago talaga ako ng tuluyan. Nang makalabas ng ospital ay bumalik na si Wela sa bahay ng kanyang ama. Gulat na gulat si Amanda nang malaman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Inusisa siya ng babae kung paano yun nangyari at nag-alok pa ng tulong sa kanya pero hindi niya yung pinagtuunan ng pansin. Samantala, tuwang-tuwa naman si Amanda nang malaman na nagkaanak na si Wela. Isa lamang ang ibig sabihin noon, naging pabaya ang anak ng kanyang kinakasama. Oras na muli siyang itrato na parang kasambahay lamang doon ay gagamitin niya ang pagkakamaling yun ng dalaga para sirain sa sarili niyang ama. Kailan lamang nang matuklasan ni Amanda ang pambababae ng kanyang kinakasama. Noon pa siya naghihinala kay Randy, ngunit dahil sa kabutihan ng lalaki ay pinapalampas niya na lamang yun. Pero nitong mga nakaraang araw, bihira na lamang umuwi ng bahay si Randy. Nang pakialaman niya ang cellphone noon, dun niya nakumpirma na hindi lang isa ang babaeng kinikita ng lalaki. Umuuwi lamang yon ng bahay kapag naisipan. Buong akala niya ay nakahanap na siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya, pero mali pala siya ng inaakala. Masyado siyang umasa sa kabutihan ni Randy na hindi naman pala kayang panindigan hanggang sa huli. Ngunit imbis na kumprontahin ni Amanda ang kinakasama, ginawa niya ang isang bagay na matagal niya nang tinalikuran, ang pakikipagkita sa ibang lalaki. Ginawa na rin niya yon sa unang asawa niya nang malaman niyang hindi naman pala siya noon mahal. Kesa malunod sa kalungkutan, hinanap niya ang kaligayahan sa piling ng ibang lalaki kahit panandalian lamang yon. Doon na rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita ang tunay na kulay niya dahil alam niya na wala naman pala siyang dapat ikatakot. At kayang-kaya niyang gawin ang planong paikuti ng mag-ama sa kanyang mga kamay. Ano ba naman yan, Wela? Kanina payak na iyak yung anak mo. Imbis na natutulog pa ako ngayon, napilitan na akong bumangon dahil sa ingay ng batang yan. May sanggol ba na hindi umiiyak? At sa tingin mo ba, mapagsasabihan ko siya na tumigil sa pag-iyak dahil lang naiingayan ka? Ikaw ang may sapat na kakayahang mag-isip kumpara sa inyong dalawa. Kaya ikaw ang mag-adjust. Takpan mo yung tenga mo, o kaya naman umalis ka na lang dito para hindi ka may storbo. Wala ka pa rin talagang pinagbago, ano? Mayabang ka pa rin ngayon kahit ikaw na mismo nagdala ng malaking kahiyan sa tatay mo. Paano kasi? Wala ka nang pinipili. Kung kanin-kanino ka na lang nagpapagalaw, tapos hindi ka naman pala handang maging isang ina, sarili mong anak hindi mo mapatahan. Bakit ikaw? Ano bang alam mo hindi ka pa nga nagkakaanak? Ay, mali pala. Hindi ka pala talaga magkakaanak dahil baog ka. Kung mabuting tao ka lang sana, baka kinomfort pa kita eh. Pero sa itim ng budhi mo, baka parusa yan sa'yo. Baka maging kawawa lang ang magiging anak mo dahil ganyang klase ng tao magiging nanay niya kung sakali. O kaya naman, baka bulok na talaga yung matris mo. Aba, sumusobra ka na ha? Masyado na matalim yung dila mo. Isang beses mo pa akong insultuhin, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Wow naman, hindi ka pa pala pumapatol sa lagay na yan? Pati nga bata na walang kamuwang-muwang, pinag-iinitan mo dahil lang naistorbong pagtulog mo. Wag mo na nga akong gawing tanga. Sa laki ng bahay na to, kahit maghapong umiyak ang anak ko, hindi maaabala ang pagtulog mo.
Gusto mo lang talagang idamay ang anak ko dahil wala ka na maibato sa akin. Hindi ko na kailangan maghanap ng maibabato sa'yo dahil ikaw na mismo ang nagpahamak sa sarili mo. Okay, sabihin na natin naging pabaya ako. Hindi ako nag-ingat at disgrasyada ako. Pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na sa ating dalawa, ikaw ang sampi dito. Mas may karapatan pa nga na tumira dito ang anak ko kaysa sa iyo eh. Kaya please lang Amanda, turuan mo yung sarili mo kung paano tubuan ng kahihiyan. Bakit ako mahihiya? Mahal ako ng tatay mo at hindi niya ako dadalhin dito kung wala siyang balak na pakasalan ako. Delulo ka naman masyado. Pinatira ka lang dito, masyado ka na agad umasa. Hoy, kung meron man sa ating dalawa na mas nakakakilala kay Papa, ako yon. At sigurado ako na hindi ka niya pakakasalan. Baka nga ngayon pa lang, umay na sa iyo yun eh. Malay natin, baka tumitikim na pala siya ng iba. Tapos ikaw, pang no choice ka lang. Madidiligan ka lang kung kailan siya uuwi dito sa bahay. Tumahimik ka! Sa susunod na bastusin mo pa ako ng ganyan, ako na mismo magsasabi sa tatay mo na tigilan ang pagbibigay ng alawan sa'yo. Kaya tanda-tanda mo na, umaasa ka pa rin sa kanya. Matuto kang magbanat ng buto. Pues sabihin mo rin yan sa sarili mo. Wala ka rin naman trabaho, di ba? Sa madaling salita, pareho lang tayong palamunin dito. Ang pinagkaiba lang natin, anak ako. Legit na anak. Ikaw, sabit ka lang. Ni hindi mo nga siya madiktahan kasi hindi siya makikinig sa'yo. At isa lang ang ibig sabihin nun, wala kang karapatan dahil hindi naman mahalaga sa kanyang opinyon mo. Kung paano man gagastusin ni Papa ang pera niya, labas ka na ron, Amanda. At huwag ka na magtaka kung bakit, kasi hindi ka naman niya asawa. Ang pera ng Papa mo ay pera ko na rin. Sabihin mo yan sa akin kapag kasal na kayo. Kahit na hindi pa kami kasal, sa mata ng mga tao, ako na ang asawa ni Randy. Sa madaling salita, feeling mo lamang yon. Pero kahit balibalik na rin natin ang mundo, hindi ka pa rin asawa. Sabit ka lang, sampid, palamunin, parausan. Ikaw na mag-isip ng iba dahil baka sumakit pang ulo ko. Hayop kang babae ka, napakasama ng ugali mo. Ikaw rin naman kaya okay lang. Sa susunod na pagsalitaan mo ako ng ganyan, gagawin kong lahat para mapalayas ka sa pamamahay na ito. Di good luck sa'yo. Mula nang mamalagi sa bahay si Wela at ang kanyang anak, ay walang araw na hindi sila nagtatalo ni Amanda. Madalas ay maliit na bagay lamang ang pinagmumulan noon. Kaya naman naisipan niya ng maghanap ng trabaho para hindi na siya laging nasa bahay. Kumuha na lamang siya ng mag-aalaga sa kanyang anak. Sa tulong ng kanyang ama ay madali siyang natanggap sa trabaho dahil may kakilala yon sa kumpanyang kanyang inaplayan. Mula noon, naging abala na siya at natuto na ring magseryoso sa buhay. Bihira na lamang siyang uminom at sumama sa mga kaibigan dahil palagi niyang naiisip ang kanyang anak na naghihintay sa bahay. Nang gabing yun, maaga sana siyang makakauwi kung hindi lang nagkaroon ng problema sa trabaho. Mag-aalas 10 na ng gabi, kung hindi lamang ipinagamit sa kanya ng ama ang lumang sasakyan, tiyak na mahihirapan siyang makauwi kaagad. Pagdating niya sa bahay, matinding katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tulog na ang kanyang anak ng ganoong oras at nagpapahinga na rin ang tagapag-alaga noon. Papasok na sana siya sa kanyang silid nang makarinig siya ng tawanan mula sa kwarto ng kanyang ama. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtantong hindi pamilyar ang boses na narinig niya nung mga sandaling yon. Marahan siyang naglakad papalapit doon at matamang nakinig. Kaagad na sumiklab ang galit niya nang makumpirma na may ibang lalaking kasama sa loob ng kwarto ng kanyang ama, si Amanda. Malakas niyang kinatok ang pinto at hindi tumigil hanggat hindi yun binubuksan ng kanyang madrasta. Anong problema mo? Nagpapahinga ng tao tapos kumakakatok ka para kang nasusunugan? Sinong kasama mo dyan sa kwarto? Ano bang pakialam mo? Ikaw na mismo nagsabi noon, di ba, na kung ayaw ko ng gulo, huwag kitang pakikialaman. Bakit ngayon nakikialam ka sa akin? Sobrang liit na ba talaga ng utak mo o sadyang wala ka ng common sense? Hindi mo bahay ito, gets mo? Kaya hindi ka pwedeng basta magpapasok ng walang permiso na may-ari ng bahay. Si Papa yon at ako. Heto na naman tayo sa pagiging matapobre mo.
Alam mo, nakakapunyeta na talaga ang bibig mo eh. Kailan mo ba isisiksik dyan sa kokote mo na parte na ako ng buhay ng ama mo at wala ka na magagawa, ha? Hindi mo na ako pwedeng pagbawalan sa mga dapat o hindi dapat gawin sa bahay na to. Dahil nung araw pa lang na pinatira ko dito ni Randy, binigyan niya na ako ng karapatan. Yan ang pagkakaintindi mo dahil boba ka. Saan ka kumukuha ng kapal na mukha para magdala ng lalaki dito sa bahay? Dito ka pa talaga magkakalat ng kababuyan mo? Nang bababae ang tatay mo at lantaran niya pa yung ginagawa sa akin. Kaya wag mo akong pakialaman kung gagawin ko rin ang ginagawa niya sa akin dahil patas lang kaming dalawa. Oo, alam kong babaero ang tatay ko pero ni minsan hindi siya nagdala ng babae niya dito sa bahay. Pero ikaw pa talaga nasampid lang dito? Ang lakas ng loob mong malandi ka. Palayasin mo yung lalaki mo dito. Hindi! Dito lang sa buong gabi. Hindi ako papayag na ikaw na naman ang masusunod na pruha ka. Kung gusto mo mag-uwi ng lalaki, pues siguruhin mo muna na may sarili kang bahay. Hindi mo ako pwedeng pigilan, Wela. Ito ang ganti ko sa ama mo, kaya pabayaan mo ako. Dahil tumanggi si Amanda na paalisin ang dinala niyang lalaki roon, hindi na nakapagtimpi pa si Wela. Sinugod niya ang babae at nagsabunutan silang dalawa. Higit na mas matangkad at mas malakas manabunot ang dalaga dahil gawain niya yon noong high school pa lamang. Kaya naman dahil sa kanyang ginawa ay halos malagas na ang buhok ni Amanda. Nang maisalya niya yon sa sahig ay kaagad naman niyang sinugod ang lalaki kasama ng madrasta niya sa kwartong yon. Hindi siya nagdalawang isip na kaladkarin at itulak palabas ng bahay ang lalaki. Habang nagbabangayan silang dalawa ay siya naman dating ni Randy. Tumigil nga kayong dalawa! Paano ako titigil kung ayaw bitawan ng babaeng yan ang buhok ko? Kulang pa yung ginawa ko sa iyong malandi ka. Tama na! Hindi ba kayo napapagod sa pag-aaway ninyo? Tuwing nagkikita na lang kayo, palagi kayo nagtatalo, nagpaparinigan. Hindi nyo ba talaga kaya magkasundo? Hindi yun mangyayari pa. Lalo na ngayon nagpatira ka ng ahas sa bahay na to. Palagi ka kasing wala kaya hindi mo alam ang nangyayari dito. Bakit? Ano ba nangyayari dito na dapat ko malaman? Binababoy lang naman ang kinakasama mo ang bahay na to. Nahuli ko siya kanina na may kasamang ibang lalaki sa kwarto mo. At balak niya pang patulugin dito buong gabi. Sayang nga hindi ko pala dapat pinalas para ikaw na mismo nakahuli sa kanila. Totoo bang sinasabi ng anak ko? Nagsama ka na ibang lalaki rito? Huwag kang nagpapapaniwala sa babaeng yan. Sinisira niya lang ako sa'yo. Ano pang sisirain ko ikaw na nga sumira sa sarili mo. Umamin ka na, Amanda. Magsabi ka na sa akin ng totoo dahil kapag ako pa mismo nakapagpatunay kung nagsisinungaling ka o hindi, baka hindi mo magustuhan ang kalalagyan mo. Oo, nagdala ko ng lalaki rito. Gusto mo bang aminin ko na rin lahat ng ginawa ko? Sige, para lang sa kaalaman mo, nakikipagtalik ako sa kung sino-sinong lalaki habang wala ka. At ginagawa ko yon dahil nauna mong gawin sa akin yon, Randy. Matagal na akong ganito, Amanda. At sinabi ko rin sa inyo ng mga kalokohan ko magmula nung maghiwalay kami ng asawa ko. Ganun na lang ba yon, ha? Paano ako? Bakit tinala mo pa ako rito kung hindi mo naman pala ako paninindigan? Huwag na natin itong palakihin pa. Basta tigilan mo ng pagdadala ng lalaki dito sa bahay dahil ibibigay ko na to sa anak ko at sa apo ko. Ano? At saan ako titira? Pwede ka pa rin naman tumira dito. Basta pakisamahan mo lang na maayos si Wela para hindi na kayo magkaroon pa ng problema. Imposible yung gusto mo mangyari at hindi ako papayag na aalis pa ako dito. Pagkasabi noon, nagmamadaling pumasok sa kwarto si Amanda. Napapailing na lamang na tumalikod si Wela at akmang tutungo na sa kanyang silid. Nang muling lumabas ang kanyang madrasta, tila tinakasan siya ng sariling dugo at nanlamig ang buong katawan nang makita si Amanda na hawak ang isang patalim. Ha? Amanda? Bakit hawak mo yan? Anong gagawin mo dyan? Amanda, delikado yan. Bitiwan mo yan. Ano ka ba? At bakit naman ako makikinig sa inyong mag-ama, ha? Sawang-sawa na ako sa pagmamalit nyo sa akin. Wala na kayong ginawa kundi pamukha sa akin. Nasampid lang ako sa pamamahay na to at wala akong karapatan sa kahit na ano. Yun naman ang totoo, hindi ba? Ikaw lang naman ang nagpupumilit sa mga bagay na alam mong hindi sa'yo. Alam mo, kung totoo lang sana yung kabutihang pinakita mo sa akin ng una, baka nagkasundo pa tayo. Pwede ka namang magpakatotoo sa pinapakita mo sa akin pero hindi ko yan gagawin dahil inggit na inggit ako sa'yo. Mahal na mahal ka ng tatay mo at kahit wala kang ginagawang maganda, ikaw pa rin palagi ang kinakampihan niya.
Samantalang ako... Amanda, tama na. Magpasalamat ka na lang na dinala kita rito at pinatuloy, kahit hindi naman kita pakakasalan. Pwes, kung hindi mo ako pakakasalan, tatapusin na lang kita para hindi ka na pakinabangan ng mga babae mo. Bago pa man makakilos si Wela para protektahan ang kanyang ama, ay tuluyan ng bumaon sa kaliwang dibdib ni Randy ang patalim na hawak ni Amanda. Kaagad niyang nilapitan ang lalaki at sinubukang itulak ang kanyang madrasta. Ngunit sa tindi ng galit ay kinaladkad siya ng babae at buong lakas na inuntog ang ulo niya sa hawakan ng pinto. Sa lakas ng puwersa ay nawalan ng malay ang dalaga. Nang sa wakas ay bumalik ang ulirat ni Wela, nagulat na lamang siya nang makita ang mga pulis sa loob ng kanilang bahay. Hulihin niyo ang babaeng yan. Pinatay niya ang kinakasama ko na sarili niyang ama. Sinungaling ka, Amanda. Ikaw ang pumatay sa tatay ko, hayop ka. Sir, siya may motibong patayin si Randy. Ayaw kasing pumayag ng kinakasama ko na umalis ako sa bahay niya pero hindi yun nagustuhan ng anak niya. Nagtalo sila mag-ama kanina. Sinubukan ko nga po silang awatin at pag-ayusin na lang pero hindi siya nakinig. Masyado siya nagpadala sa galit niya kaya pinatay niya ang sarili niyang ama. Ipinagtanggol ni Wela ang kanyang sarili at pilit na ipinaliwanag na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang tatay. Ngunit sadyang tuso si Amanda sa ganoong sitwasyon. Idiniin siya ng babae, kaya imbis na yon ang makulong, ay siya ang nasa loob ng bilangguan habang nililitis pa ang kanyang kaso. Mula sa malambot na kama, nauwi na lamang sa kapirasong karton ang hinihigaan niya sa loob noon. Siksikan, mabaho, mainit at malamok ang silid na yon. Dagdag pa ang mga kasama niya na tila walang magandang gagawin sa kanya. Ngunit batid niya na hindi niya dapat pansinin ang kanyang kahinaan para hindi gawing sunod-sunuran ng mga kapwa niya bilanggo. Sa lahat ng mga kasama ni Wela sa selda, nakaagaw pansin sa kanya ang isang babae na may mahabang buhok at nag-iisang nakaupo sa sulok. Wala ni isa sa mga bilanggo ang lumalapit doon. Maya-maya lamang may napansin siya nang mag-angat yun ng tingin. Bigla siyang nahabag sa babae nang makitang bulag ang isang mata noon. Maging ang braso ay may malaking peklat. Sa palagay niya ay nasunog yon dahil halos makita na ang buto sa parting yon at nangungulubot na rin ang naiwang peklat sa buong braso. Bagamat nag-aalangan ay lumapit pa rin si Wela sa babae. Manang, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa kasi napapansin na mag-isa lamang kayo dito. Mas gusto kong mapag-isa. Hindi mo ba nauunawaan yon? Pasensya na po. Akala ko po kasi masama ang pakiramdam nyo kaya kayo nag-iisa dito sa sulok. Pero pwede po ba akong pumesto malapit sa inyo? Ikaw ang bahala. Salamat po. Sige po ha. Doon na lamang po ako sa... Sandali. Bakit ka nakulong? Ano ang kaso mo? Ang totoo po niyan, wala naman po talaga akong kasalanan. Napagbintangan lang po ako na pumatay sa tatay ko. Hindi ko po magagawang saktan si Papa dahil bukod sa anak ko, siya lang ang meron ako. Kaya kailangan kong pagbayarin ng babaeng yon sa ginawa niya. Dahil sa kanya, wala na akong ama at napalayo rin ako sa anak ko. Sinira niya ang buhay ko. Huwag ka nang umiyak, iha. Hindi ka dapat nagpapatalo sa isang makasalanang katulad niya. May paraan para makaganti ka sa kanya kahit hindi ka pa nakakalaya. At may paraan din para siya na mismo ang umamin sa nagawa niyang krimen. Talaga po? Paano po? Para makalabas ka rito, kailangan mo ng pera at abogado. Pero habang nandito ka sa loob, may magagawa ka para pahirapan ng taong dahilan kung bakit ka nandito. Nakikita mo ba ang mga kasamahan natin? Halos lahat sila ay tulad mo na inosente at napagbintangan lamang. Pero dahil wala silang pera, mabagal ang hustisya para sa mga katulad nila. Pero ano pong kinalaman nila sa sinasabi ninyo?
Lahat ng nandito, natulungan ko na sa paraang alam ko. Kaya kahit hindi sila makalabas agad ng kulungan, masaya na sila dahil hindi pa man nila nakakamit ang hustisya gamit ang batas. Nakuha na nila yon gamit ang itim na mahika. Hindi ko po kayo maintindihan. Barang, yon ang tinutukoy ko, iha. Mambabarang po kayo? Tama, kaya kung gusto mong makaganti sa nagpakulong sa'yo, matutulungan kita. Yon ay kung maniniwala at magtitiwala ka sa isang tulad ko na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Pasensya na po kayo pero hindi po kasi ako naniniwala sa mga barang-barang na yan. Bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala kung susubukan mong maniwala kahit isang beses lamang. Kapag walang nangyari, mapapatunayan mong tama ang iyong pinaniniwalaan. Pero paano niyo po yun gagawin? Hindi ako ang gagawa nun, iha. Ikaw mismo. Manang naman yung maniwala nga po sa barang 50-50 na ako, yun pa kayang ako mismong gagawa. Malabo po ang sinasabi ninyo. Mukhang marami ka pang kailangang matutunan. Heto, hawakan mo ang librong ito. Buksan mo at subukang basahin ang nilalaman niyan. Sinunod ni Wela ang sinabi sa kanya ni Liway, ngunit nang buklatin niya ang libro at makita ang mga pahina, wala siyang maunawaan sa mga nakasulat doon. Hindi ko naman po naiintindihan ang mga nakasulat dito. Niloloko niyo naman po yata ako, manang Ganyan din sila noong una. Hindi pa nila maunawaan ang kahit anong salita mula sa libro. Yun ay dahil hindi pa buo ang loob nilang matutunan ang mga nakasaad sa bawat pahina. Ibig sabihin, nararamdaman po ng libro kung anong saloobin ang gumagamit nito? Ganoon na nga. Kaya mas mabuting maunawaan mo muna kung ano ang silbi ng librong itim at ang mga panalangin nakasulat sa bawat pahina. Dahil hindi pa lubos na nauunawaan ng dalaga ang sinasabi ng babae na kalaunay nagpakilala bilang si Liway, ay nagpasya na muna siyang itabi ang libro. Hindi na muna niya yon binuklat dahil naguguluhan pa rin siya sa sinasabi ng matanda. Kinabukasan, kaagad na dumalaw sa kanya ang kaibigang si Andrea. May dalayong mga pagkain at ilan sa mga gamit niya na pinayagan namang ipasok sa selda. Ngunit bukod doon ay nagkaroon din sila ng pagkakataon na makapag-usap. Andrea, kumusta sa bahay? Naku, Besh, alam kong ikagagalit mo ng sobrang sasabihin ko sa'yo pero pwede bang kumalma ka kahit konti pag nasabi ko na? Bakit? Ano ba nangyari? Si Amanda, inaangkin na ang bahay niyo. Nanggaling ako ron pero ayaw niya akong papasukin. Gusto ko lang namang kumustahin ang inaanak ko pero sabi niya hindi na raw siya tumatanggap ng bisita sa bahay niya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Kapag may nangyari masama sa anak ko, hindi ko siya mapapatawad. Pero Besh, mukhang mahihirapan ka makalabas dito. Idinidiin ka talaga niya at mukhang tinakot na rin niyang taga-alaga ng anak mo kaya ayaw tumistigo. Andrea, tulungan mo ako. Gumawa ka ng paraan para makuha ang anak ko at makausap si Manang Ikay. Sige, kakausapin ko rin ang abogado mo para makagawa kami ng paraan na makalabas ka rito. Huwag ka mag-alala, bahay niyo lang ang kayang angkinin ng bruha mo, madrasta. Lahat ng ari-arian ng papa mo, hindi niya pwedeng galawin dahil ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ni Tito Randy. Salamat sa tulong mo, Andrea. Babawi ako sa iyo paglabas ko dito. Saka mo naisipin yon. Malaki ang laban na haharapin mo, Bes. Kaya sana magpakatatag ka rito. Ay, kung may ibang paraan lang sana para maparusahan ang Amandang yon. Deserve niya masunog sa impyerno sa ginawa niya kay Tito Randy at sa'yo. Tama ka. Dapat kang masunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Pero ngayon pa lang na humihinga pa siya, matitikman niya ang pinakamalupit niyang karma. Nang mga sandaling yon, sukdulan na ang galit ni Wela sa kanyang madrasta. Wala na siyang nararamdaman ni katiting na awa para sa babaeng yon, lalo na't malinaw na sa kanya ang tunay na intensyon noon para patayin ang kanyang ama at hayaang magdusa sa kasalanan na hindi niya namang ginawa.
Pagbalik niya sa selda, naabutan niyang nakangisi sa kanya ang kasamahang si Liway. Sa nakikita ko ngayon ay mukhang handa ka na. Buo na ang loob mo para maghiganti sa kanya. Gagawin kong lahat para makaganti sa hayop na yon. Hindi ko hahaya may mangyari masama sa anak ko habang nasa poder na impactan tulad niya. Sa muling pagbuklat ni Wela sa libro, doon niya lamang lubos na naunawaan ang mga katagang nakasulat sa bawat pahina. Iniabot din sa kanya ni Manang Liway ang isang itim na tela na ginawang pambalot sa mga kagamitan ng babae. Tinanggal niya ang pagkakabuhol noon at tumambad sa kanya ang mga itim na kandila. 3 maliit na garapon at isang bote na naglalaman ng itim na likido. Paano niyo po naipasok dito ang mga gamit na ito? Palaging may paraan, iha. Pero wag mo nang alalahanin pa kung paano ko yun nagawa. May mas importante ka pang dapat unahin. Teka, kailan nga pala babalik yung kaibigan mo? Sa susunod na linggo pa siya pupunta rito. Sa pagbabalik niya, pasimple mong ibigay ang boteng ito at siguruhin niya na may lalagay niya ito sa pagkain o inumin ng iyong madrasta. Sige po, kayang-kaya po yung gawin ni Andrea. Kung ganoon, ituon mo na ang iyong atensyon sa kung paano mo isasagawa ang ritual nang hindi naaagaw ang atensyon ng mga bantay dito. Ano po bang kailangan kong gawin? Handa ako makinig. Kailangan ko matutunan ng lahat para magdusa ang Amandang yon. Mamayang gabi natin sisimulan ang pagsasagawa ng tahimik na ritual. Pero paalala lang, may mga pagkakataon na makakaranas ka ng kababalaghan, oras na mabasa mo na ang nakasulat sa libro. Huwag kang matatakot dahil parte yon ng karunungang ipagkakaloob sa iyo ng itim na mahika. Pagsapit ng gabi, bagamat pinagsabihan na ng pulis na bantay ay nanatili pa ring gising si Wela. Hawak na ang librong itim at matamang binabasa ang mga nakasulat doon. Paulit-ulit niyang binibigkas ng pabulong ang mga kataga habang binubuo sa isip niya ang nais niyang kahinatnan ni Amanda. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Andrea para dalawin ang kanyang kaibigan. Sinamantala niya ang pagkakataon para ibigay ang boteng naglalaman ng itim na likido. Ibinalita ng dalaga na mas lalong lumala ang pagiging matapobre ni Amanda, kaya naman hindi na nakatiis ang nag-aalaga sa kanyang anak at iniwan na lamang yon sa kanyang madrasta. Dahil sa nangyari, kinausap niya ang kanyang abogado para magawan ng paraan na kunin ang anak niya sa poder ni Amanda. Pero dahil hindi niya pwedeng ibigay sa kaibigang si Andrea ang bata, nakiusap na lang muna siya sa dalaga na hanapin ang ama noon. Mas makakampante pa siya na ang ama mismo ng bata ang mag-aalaga kesa sa kanyang madrasta dahil kahit isang gabi lang silang nagkasama ng lalaki ay batid niya na mabuti yung tao. Ang tanging ipinagdarasal na lamang niya ng mga panahon na yon ay wala pang karelasyon o asawa ang lalaki para hindi magkaroon ng kahit anong komplikasyon. Sa tulong ni Andrea, nahanap ang lalaking nakabuntis kay Wela, walang iba kundi si Mikey. Nalaman nila na wala pa namang asawa o kahit nobya ang lalaki, kaya hindi nahirapan ang dalaga na kausapin yon tungkol sa anak. Nabigla yun nung una dahil hindi raw noon akalain na may mabubuo pala sa isang gabi na nagkasama sila ni Wela. Hindi naman nahirapan si Andrea na kumbinsihin ang lalaki na kunin ang bata nang sabihing nanganganib yon sa poder ni Amanda. Sinamahan niya si Mikey nang magdesisyon yon na puntahan agad ang bahay nila Wela para sa bata. Ngunit pagdating pa lamang nila roon ay dinig na nila ang malakas na palahaw ng sanggol na sinisigawan ni Amanda. Hawak yun ng babae at mukhang itatapon na sa labas ng bahay.
Hindi ka matitigil sa kakaiyak mong bata ka? Kapag hindi ka pa tumigil, bubusalan na kitang buwisit ka. Manang-mana ka sa nanay mong impakta. Anong ginagawa mo sa anak ko? At sino ka naman, ha? Ako ang ama ng batang sinisigawan mo. Ibigay mo siya sa akin. O, edi ayan, sayong-sayo na. Pahirap lang sa akin ang batang yan. Pasalamat ka na, paaga kayo ng dating. Dahil kung hindi, baka itinapon ko na siya sa labas ng bahay ko. Sandali, kailangan ko rin kunin ang mga gamit niya. Edi kunin mo. Huwag ka magtitira kahit isa dahil pag alis nyo, hindi na kayo pwedeng bumalik pa rito. Hindi na kayo makakapasok sa pamamahay ko. Andrea, ikaw nang bahala sa mga gamit ni baby ha. Dito na lang kami maghihintay sa labas. Mabuti naman at marunong ka makiramdam. Hindi ko kasi gusto na may kung sino-sinong pumapasok sa bahay ko. Ilang beses mo pa bang uulitin na sa iyong bahay na yan? Nakakarindi ka na. Abat, bastos ka. Kung wala ako rito, baka namatay ng batang yan sa gutom. Dapat lang na ikaw ang mag-alaga sa kanya dahil ikaw ang dahilan kung bakit umalis ang taga-alaga ng bata. Sino ka ba sa tingin mo para pagsabihan ako, ha? Matapos mong pabayaan ang sarili mong anak, ikaw pa magagalit? Binuntis-buntis mo ang malanding nanay niya tapos hindi mo naman pala paninindigan? Hindi ko alam na nabuntis ko si Wela. Kung alam ko lang yun nung una pa, hindi ko sana pinabayaan ang mag-ina ko. Pero ngayon nandito na ako, sisiguruhin kong mananagot ang taong dahilan kung bakit siya nakulong nang walang ginagawang kasalanan. Imbis na matakot, tinawanan lamang ni Amanda ang sinabi ng lalaking nagbanta sa kanya. Batid niyang walang mapapatunayan ang mga yon, kaya kampante siya na hindi mananagot sa ginawang pagpatay kay Randy, kesa makipagtalo sa lalaking nagpakilala bilang nakabuntis kay Wela. Sinundan na lamang niya ang kaibigan ng babae na pumasok sa bahay para kunin ang mga gamit ng bata. Ngunit kaagad na uminit ang ulo niya nang makita yon na nakatayo sa gilid ng mesa, kung saan niya iniwan ang tanghalian niya na hindi pa nauubos dahil sa pag-iyak ng anak ni Wela. Anong ginagawa mo dyan? Huwag mo sabihin pati pagkain ko ay gusto mo pang dalhin palabas ng bahay na to. Sa tingin mo ba, pag-iinteresan ko, nilawayan mo na? Hindi ako kasing desperada mo. Magkaibigan nga kayo ni Wela. Pareho ang tabas ng dila niyong dalawa. Umalis ka na nga. Siguro naman nakuha mo na lahat ng gamit ng anak na impakta mong kaibigan. Huwag ka mag-alala. Nakuha ko na lahat ng kailangan ko. Mag-enjoy ka sa bahay na to habang may panahon ka pa. Pinagbabantaan mo ba ako? Bakit naman kita pagbabantaan? May mabigat ka bang kasalanan sa akin? Sa pagkakaalam ko kasi, wala. Pero sa kaibigan ko, meron. Kaya hintayin mo lang na maningil siya sa'yo, Amanda. Maniwala ka sa akin, mahal siya kung maningil, at hindi ka makakahingi ng tawad. Nakangising umalis doon si Andrea na nagtagumpay sa plano nila ng kaibigang si Wela. Matapos niyang kunin ang mga gamit ng bata ay sinadya niya magtungo sa kusina para isagawa ang plano ng kaibigan. Bago pa man siya maabutan ni Amanda na nakatayo roon, ay napatakan niya na ng itim na likido ang ulam na nakahain. Nang masigurong ligtas at maayos na ang kalagayan ng bata kay Mikey, ay kampante na rin si Andrea. Dinadalaw-dalaw na lamang niya ang kaibigan para malaman kung may kailangan yon at para balitaan tungkol sa kanyang anak. Habang nasa loob ng selda, tagumpay na natutunan ni Wela ang tamang pagsasagawa ng ritual sa tulong ni Manang Liway. Ginamit niya ang librong itim para maisagawa ang kanyang paghihiganti. Kinabukasan, muli na namang nag-uwi ng lalaki sa bahay si Amanda gamit ang kotse ni Randy. Araw-araw ay iba-ibang lalaki ang nakakasama niya roon. Batid niyang pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng mga kapitbahay, ngunit hindi niya yon pinagtutuunan ng pansin dahil mas mahalaga sa kanya ang tinatamasang kalayaan. Ngunit kahit uhaw siya sa atensyon ng mga lalaki, may isa sa mga yon ang nagpatibok ng kanyang puso. Si Noel, tinanggap ng lalaki ng buong buo ang kanyang pagkatao. Hindi nandiri sa kanya kahit alam noon na sumasama siya sa kahit na sino. Kaya naman naisip niyang doon na patirahin sa bahay ang lalaki para tuluyan na silang magsama. Kumusta? Nagustuhan mo ba dito, mahal? Oo naman. Hindi ko nga akalain na malaki talaga ang bahay mo. Pero nagtataka lang ako.
Mag-isa ka lang naman dito pero bakit apat ang kwarto? Para kasi sa mga bisita yung iba. Ganoon ba? Pero yung closet, bakit may mga damit na panlalaki? Ikaw bang bumibili ng mga yon? Oo, namili ako para sa'yo. Pinaghandaan ko ang paglipat mo rito Kaya nga sabi ko, di ba, huwag ka na magdala ng maraming damit dahil may hinanda na ako para sa'yo. Tsaka, kailangan mo pa ba talaga magdamit? Lagi naman tayo magkatabi dito sa kama Hindi ka lalamigyan dahil sa akin. Hindi talaga. Kaya hindi na ako aalis dito sa tabi mo, mahal. Dito na lamang ako. Kahit marami ako naging lalaki? Oo naman. Nasabi mo na sa akin yan Pero alam mo kung anong mas masaya? Anong iniisip mo? Ikaw, ako, at ang mga lalaki mo, magsasama-sama tayo dito. Ikaw talaga napakapilyo mo. Pero gusto ko yan nasa isip mo kaya sige, gawin natin yan minsan. Ngunit bago pa man tuluyang babuyin ni Amanda ang naiwang bahay ni Randy, unti-unti nang tumalab sa babae ang sumpa mula sa pambabarang ni Wela. Gabi-gabing ipinagpapatuloy ng dalaga ang ritual tuwing tulog na ang mga kasama sa selda at tapos ng rumonda ang bantay. Pagsapit ng hating gabi, napabalikwas si Amanda nang sumigid ang matinding kirot sa kanyang mga binti. Ngunit nang hawakan niya yon, mas lalo niyang naramdaman ang sakit. Sumunod naman ang kanyang mga braso, ngunit kabaliktaran yon nang nangyari sa magkabilang binti niya. Wala siyang maramdaman ng mga sandaling yon. Tila namanhid na ang mga braso niya sa hindi malamang dahilan. Tinapik-tapik niya ang katabing si Noel, ngunit malalim na ang tulog ng lalaki. Madilim ang buong silid dahil pinatay nila ang ilaw matapos ang ilang oras na pagpapakasaya sa piling ng kanyang nobyo. Gustuhin man niyang buksan ang ilaw ay hindi niya magawa dahil sa nararamdamang sakit. Ilang sandali pa, napalingon siya sa may bintana nang makarinig ng kakaibang ingay mula roon. Napasinghap siya at tila tinakasan ng dugo ang muka nang tumambad sa kanya ang anino ng isang babae na nakatayo sa labas. Nakabukas ang bintana kaya malinaw niyang nakikita ang imaheng yon. Kinilabutan siya nang hindi man lamang yung gumalaw mula sa kinatatayuan. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Ngunit wala siyang narinig na sagot. Umihip ang malamig na hangin, dahilan para lalo siyang kilabutan. Maya-maya lamang nakarinig siya ng mahihinang pagbulong. Hinanap niya kung saan yun nagmumula, ngunit bago niya makita, paglingon niya sa may bintana, wala na ang nakatayong babae. Hindi na nagawa pang makatulog ni Amanda dahil sa pagkirot ng kanyang mga binti. Ngunit nang tuluyan ng kumalat ang liwanag, napasigaw siya nang makita ang itsura ng mga yon. Bukod sa matinding pamamaga ay tinubuan na rin yon ng malalaking butlig na animoy naglalaman ng nana. Sinubukan niyang hawakan ng isa, ngunit napahiyaw na lamang siya sa sakit ng pumutok yon at kumalat ang nana sa kanyang balat. Mahapdi at parang pinapaso ang kanyang mga binti ng mga sandaling yon. Nang sulyapan niya ang kanyang braso, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang itim at mahabang bagay na gumagapang sa loob mismo ng kanyang balat. Dala ng matinding takot ay napatili na lamang ang babae. Ano ba nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Tingnan mo kung ano nangyari sa akin! Ano yan? Bakit may gumagapang sa braso mo? Hindi ko alam. Tulungan mo ako, Noel. Ay, teka lang. Bakit pati ang mga binti mo? Butlig ba yan? Bakit may nana? Hindi ko alam kung bakit nagkaganito ako bigla Kagabi naman wala pa ang mga to. May nakain ka bang bawal kagabi? Wala. Hindi nga tayo naghapunan, di ba? Hindi na nga ako nakatulog kagabi dahil ang sakit-sakit ng mga binti ko. Tapos ngayon, maliwanag na. Saka ko lang napansin ang mga butlig na yan. Nakapagtataka naman kung bakit bigla ka nalang tinubuan ng mga yan. Hindi kaya may sakit ka talaga? Baka hindi mo lang sinabi sa akin dahil ayaw mong pandirihan kita. Wala akong sakit, okay? Hindi mo ako kailangang pandirihan. Pero anong gagawin natin dyan? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Hindi. Ayoko makita ako ng mga chismosa dyan sa labas na ganitong itsura ko.
Nang lalo pang dumami ang mga butlig, pinilit na ni Noel si Amanda na magpatingin sa doktor. Tuwing dumidilim ay mas lalong sumasakit ang mga yon, kaya mas lalo lamang siyang nahihirapan. Nangangati ang buong braso niya dahil sa tila bulating gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Naglalakbay yun mula sa braso paakyat sa kanyang balikat at saka muling babalik sa dating pwesto kaya hindi siya mapalagay. Nang hindi na makatiis sa matinding iritasyon, ay tinawag na ni Amanda si Noel para hiwain ang balat niya sa braso para kunin ang bulating gumagapang doon. Gulat namang napatingin sa kanya ang lalaki na hindi makapaniwala sa gusto niyang mangyari. Sigurado ka ba talaga na gusto mong hiwain ko ang balat mo? Alam mo ba kung ano magiging resulta niyan? Oo, nasa tamang pag-iisip ako kung yun ang inaalala mo. Ang bulating niya na nagdudulot ng pangangati sa braso ko, kaya kung hindi mo yan tatanggalin, baka tuluyan na talaga ako masiraan ng bait. Ay, sige, eto na. Tatanggalin ko na. Tiisin mo lang ang sakit, ha? Nagawa ni Noel na tanggalin ang bulate sa kaliwang braso ni Amanda. Nakahinga siya ng maluwag at kahit papaano ay guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ngunit maya-maya lamang ay naramdaman niya na ang pagkirot noon dahil sa paghiwa ni Noel. Mariin siyang napamura nang makitang halos makita na ang buto niya sa ginawa ng lalaki. Hindi lamang yun ang nangyari. Nang akala niya'y mawawala na ang sanhi ng pangangati, nang sumapit ang hating gabi, ay bumalik na naman ang itim na bulati sa kanyang braso. Sa pagkakataong yun, tila sinusubukan na noong sumiksik sa kanyang laman. Ang mga butlig sa mga binti niya ay kumalat na rin sa buo niyang katawan. Nang sinubukan niyang humiga ay pumutok ang mga butlig sa kanyang likod, kaya mas lalong tumindi ang sakit na kanyang iniinda. Dahil hindi na nakayanan ni Noel ang amoy ng kanyang mga sugat at ang mga ipinapagawa niya roon, napilitan ng umalis ng bahay ang lalaki. Sa isang iglap, siya na lamang mag-isa ang naiwan. Hindi makatayo, hindi makakain, at walang mahingian ng tulong. Napaluha na lamang si Amanda sa sinapit na karma. Habang nakatitig sa kisame ay tila may tinig na naglalaro sa kanyang isip. Pare-pareho lamang ang mga salitang kanyang naririnig, at yon ay ang pagsuko niya. Dahil sa hirap na nararanasan ay humantong siya sa isang mabigat na desisyon. Ang sumuko sa mga pulis at aminin ang ginawang pagpatay kay Randy. Bes, malaya ka na. Oo, Bes, salamat sa Diyos at salamat din sa inyo. Kung wala kayo ni attorney, hindi ko malalampasan ang lahat ng ito. At syempre, salamat sa kakosa mo, si Manang Liway. Napasalamatan ko na siya, Bes. Nangako rin ako na dadalaw-dalawin ko siya bago pa man siya mailipat ng kulungan. Sasamahan kita para mapasalamatan ko rin ang taong dahilan kung bakit malaya na ang best friend ko ngayon. At yung impacto mo, madrasta, literal na mabubulok na sa bilangguan. Ngayon, iba na ang hihimasin niya. Malamig-lamig na rehas na. Loka ka talaga. Siya nga pala, nasaan ang baby ko? Nasa asawa mo. Ha? Asawa talaga? Nandun sila sa loob ng kotse. Hindi ko na pinalabas para ma-surprise ka. Sus, ang dami mong alam, ha? Bakit? Hindi ka pa excited na makita ang dalawang baby ng buhay mo? Ay nako, ang corny mo. Hoy, ayusin mo na yung buhay mo, ha? Malaya ka na. Buti na lang napatunayang inosente ka sa pagkamatay ng airpot mo. Pero sana, gamitin mo ng pagkakataong ito para lumagay na sa maayos na buhay. Tama ng pagpapadilig ng pechay sa kung sino-sinong lalaki, ha? Ako na mismo magrereto sa'yo kay Mikey. Ang hat naman pala na nakabuntis sa'yo eh. At in fairness, ha? Marunong mag-alaga ng bata. Talaga? Pero totoo ba talagang wala pa siyang asawa? Wala pa, kaya may pag-asa ka pa. Halika na, simulan mo ng panliligaw sa magiging asawa mo. Yun pa lamang ang unang beses na muling nakipagkita si Wela sa lalaking nakahukap niya. Maayos naman siyang hinarap ni Mikey. Hindi rin nagalit ang binata,
kahit na itinago niya ang tungkol sa pagbubuntis niya at sa kanilang anak. Nagkausap na rin sila ng maayos at pumayag siya na magpakaamayon sa bata. Pero dahil mabait at marespetong lalaki si Mikey, nakinig siya sa payo ni Andrea na wag na yung pakawalan pa. Kaya kahit nahihiya siyang aminin ang paghanga sa binata, ay naglakas loob na siyang gawin yon. Hindi naman siya napahiya dahil tinanggap noon ang pag-amin niya at sinabing mas maganda kung magsasama na silang muli. Ngunit sa pagkakataong yon, gusto ni Mikey na formal na siyang ipakilala sa mga magulang dahil hindi lang noon balak na magpakaama sa kanyang anak, kundi gusto rin siyang panindigan ng lalaki. Hindi nagtagal, nakilala na niya ang mga magulang ng binata at napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal. Nakakalungkot lamang na hindi na nakilala pa ng kanyang ama ang binata. Pero masaya na ang kanyang puso at panatag na siya dahil sa wakas ay mayroon ng lalaki na tatanggap sa kanya. Isang lalaki na handa siyang panindigan at itrato bilang isang reyna. Ganoon din ang kanyang ginawa. Binago niya ang buhay na kanyang nakasanayan noon. Tinalikuran niya na ang kanyang mga bisyo. Pinatunayan niya na kaya niya pang ayusin ang sarili na halos itapon niya na noon dahil sa pag-iisip na hindi siya mahalaga sa kanyang magulang. Ngunit nang mapagtanto niya kung gaano siya kamahal ni Mikey, ay doon na rin siya natauhan. Han, malamig na dito sa labas ah. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Dito na lang muna tayo sa labas. Hindi naman ako lalamigin kung nandito ka. Halika, tabihan mo ako dito. Sige na nga. Tulog pa naman si baby eh. Han, kapag malaki na si baby, baka naman pwedeng sundan na natin siya kahit isang anak pa. Bakit nagpapaalam ka pa sa akin? Dahil gusto ko, dalawa tayo magdedesisyon pagdating sa pagpapamilya. Ayokong sabihin lang sa'yo kung anong gusto ko nang hindi ko man lang tinatanong ang opinyon mo. Siyempre, kapag ayaw mo, hindi ko ipipilit. Talaga? Ang sweet naman na magiging asawa ko. Sweet na ba yun? Wala pa yun sa kalahati ng kaya kong iparamdam sa'yo. Kung ganyan ka ba naman kahit isang dosena pa maging anak natin, hindi ako aangal. Talaga? Sinabi mo yan, ha? Nang maikasal si Nawela at Mikey, hindi na sila bumili ng bahay. Ipinarenovate na lamang nila ang bahay na naiwan ni Randy. Gusto niya na manatiling nakatayo ang bahay na yon para maging buhay pa rin ang ala-ala ng kanyang ama. Hindi man siya nagkaroon ng pagkakataong makabawi nung nabubuhay pa yon, ay gagawin na lamang niya sa paraan kung saan pahahalagahan niya ang mga naiwan ng kanyang tatay para sa kanya at sa nabuo niyang pamilya. Batid niyang yun din ang gusto ni Randy dahil hindi niya naranasang magkaroon ng buong pamilya sa kanyang paglaki. Samantala, pinagbabayaran na noon ni Amanda ang nagawang krimen sa loob ng kulungan. Bagamat hindi niya hinayaang bawian ng buhay ang kanyang madrasta sa tindi ng pagpapahirap niya, siniguro naman niyang hindi na yon makakalaya pa dahil sa mga kasong kanyang isinampa. Makalipas ang ilang taon, tahimik na ang buhay ni Wela at marami pa siyang pagkakataon para magkaroon ng masasayang ala-ala, kaya hindi niya hinayaang malugmok ang sarili sa paghihiganti. Sapat na sa kanya na maiparamdam kay Amanda ang pait ng karma at nagawa niya yon sa paraan na hindi niya na kailangan pang dungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, wala po tayong shoutout ngayon, medyo basag po yung boses ni Enteng. Tinawid lang po natin yung kwento para hindi tayo mag-miss. Maraming salamat po. Magpapahinga lang po tayo ng konti ng lalamunan. Babawi po tayo ng shoutout sa Monday. Happy weekend po sa lahat. Mag-iingat po tayo. Alagaan po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat mula sa kwentong Enteng.